Kaya ngayon, malalaman natin kung sino ba talaga yung totoong nagsasabi ng totoo o sino ba talaga ang nagsisinungaling. So sa unang presentasyon ko ay ilalatag ko po, ang Sabbath was given to Israel, not to the church. So bigyan mo ako ng talata na ang simbahan ay inutusan na sila po ay magpailalim sa ika-4 na utos. Ang sabi mo, Sabbath is given to Israel, not to the church. Nung tanungin kita kung mayroon ka mababasang talata, ang sagot mo'y wala. Correct. Kahit baliktarin mo pa ng pabalik-baliktad ng Biblia, wala kang mababasa. Kahit sa comics pa. Wala noon. Kasi, ang Israel ay siyang iglesia. Aklat ng mga gawa, Kapitulo 7, ang talata ay 38. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang. Sa Greek, Ecclesia Enteremo. Maaaring sabihin mo, ay sa ibang salin niya na assembly. Children of Israel. Corporation, ano pa? Congregation, yes. O pwede yun, sapagkat ang church ay pwede mong tawaging assembly, pwede mong tawaging congregation, pero hindi bawat congregation, hindi bawat assembly ay pwede mong tawaging ecclesia. But, 738 ng Aklat ng mga Gawa, ang Israel ay ang iglesia ng Diyos. Kaya nga lahat ng mga batas, lahat ng kautusan, lahat ng palatuntunan ay ipinagkatiwala tangi sa Israel. Yan ay iglesia. Kaya nga dito, ay tatapusin ko na. Maliwanag pa sa sikat ng araw, maliwanag sa turo ng banal na kasulatan, ang utos na pangingilin ng ikapitong araw na Sabat ay ibinigay tangi sa kaniyang iglesia. So, yan po ang posisyon ng negatibo. Pinabubulaan na natin ang kanyang turo na yung pangingilin ng ikapitong araw na Sabat, maging mga utos, ay hindi ibinigay sa iglesia. Therefore, ang sinusunod niya, hindi utos ng Diyos, bagkus turo at aral ng mga tao.